Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Newness of Life, isang pag-aaral mula sa Biblia. Kayo'y mga anak ng Diyos. Pagtuklas sa karangalan, pagkakakilanlan, at katiwasayan ng pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos. Ito ay isang pundasyong aral para sa mga bagong mananampalataya, dahil ang pagiging anak ng Diyos ay nagbabago sa pag-unawa ng isang Kristiyano tungkol sa panalangin, pag-aari, pagdurusa, pagsunod, katiwasayan, at paglago sa espiritual. Narito ang mas malalim na pagtalakay na angkop para sa iyong aklat. Mga sagradong kasulatan. Juan Kapitulo 1 versikulo 12 hanggang 13, Juan Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 8, Roma Kapitulo 8 versikulo 14 hanggang 17, Galacia Kapitulo 3 versikulo 26, Galacia Kapitulo 4 versikulo 4 hanggang 7, Efeso Kapitulo 1 versikulo 3 hanggang 6, Unang Juan Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 2, Mateo Kapitulo 6 versikulo 9 hanggang 13, Hebreo Kapitulo 12 versikulo 5 hanggang 11. Isa sa pinakamalaking karangalan ng kaligtasan ay ang pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos. Hindi lamang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo na maaaring mapatawad ang ating mga kasalanan. Ipinapahayag nito na sa pamamagitan ni Jesu Kristo, ang mga makasalanan ay maaaring ibalik sa pakikipag-ugnayan sa Diyos at matanggap ang dakilang pribilehiyo na maging kanyang mga anak. Ang katotohanang ito ang puso ng ating pagkakakilanlan bilang Kristiyano. Maraming tao ang gumugugol ng kanilang buong buhay sa paghahanap ng pag-aari. Nais nilang malaman, saan ako nabibilang? May nagmamahal ba sa akin? Tinatanggap ba ako? May halaga ba ang aking buhay? May tunay bang nagmamalasakit sa akin? Ang Ebanghelyo ay sumasagot sa mga tanong na ito ng higit pa sa pagkilala ng tao. Sinasabi nito sa mananampalataya, kabilang ka sa Diyos. Mahal ka ng Diyos. Tinanggap ka sa kanyang pamilya sa pamamagitan ni Kristo. Mayroon kang Ama sa langit. Hindi ito nangangahulugang ang mga Kristiyano ay nagiging Diyos o kapantay ng Diyos. Ang Diyos ay nananatiling walang hanggang tagapaglikha, at ang mga mananampalataya ay nananatiling kanyang nilikha. Ngunit sa pamamagitan ng pagliligtas na gawa ni Jesu Kristo, buong pagpapala tayong inampon ng Diyos sa kanyang pamilya at binigyan ng karangalan bilang mga anak na lalaki at babae. Ito ay isang kahangahangang pagpapahayag ng biyaya. Tayo'y hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, ngunit sa pamamagitan ni Kristo, tayo'y nilalapit na sa Kanya. Tayo'y nagkasala, ngunit si Kristo ang nagbibigay ng kapatawaran. Tayo'y patay sa espiritu, ngunit binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay. Tayo'y dayuhan, ngunit isinama tayo ng Diyos sa Kanyang tahanan. Tayo'y hinatulan, ngunit tinanggap tayo ni Kristo. Tayo'y walang pag-asa, ngunit binigyan tayo ng Diyos ng walang hanggang pamana. Kaya naman, ang pag-unawa sa kahulugan ng pagiging anak ng Diyos ay napakahalaga para sa bawat bagong mananampalataya. Ang pundasyong Bibliko, Juan Kapitulo 1 versikulo 12 hanggang 13. Ang pinakamalinaw na simula ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Juan. Juan Kapitulo 1 versikulo 12 hanggang 13, MBB, ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, ang mga sumampalataya sa kanyang pangalan, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila'y hindi ipinanganak sa pamamagitan ng laman o ng kagustuhan ng tao, kundi ng Diyos. Ang mga talatang ito ay naghahayag ng ilang mahahalagang katotohanan tungkol sa pagiging anak ng Diyos. 1. Sa lahat ng tumangkap sa Kanya. Ang paanyaya ay pangkalahatan. Hindi sinabi ni Juan na ang mayayaman lamang, o ang mga edukado, o ang mga relihiyoso ang maaaring maging anak ng Diyos. Sinabi niya, sa lahat ng tumanggap sa Kanya. Ang paanyaya ng Ebanghelyo ay para sa lahat ng bansa, kultura, pinagmulan, at kalagayan sa buhay. Ang tanong na hindi ang mahalaga ay, saan ka nagmula? Ang tanong na mahalaga ay, ano ang ginawa mo kay Jesu Kristo? Ang pagtanggap kay Kristo ay nangangahulugang pagtanggap sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya bilang tagapagligtas at pagkilala sa Kanya bilang Panginoon. 2. Binigyan niya ng karapatan. Ang salitang isinalin bilang karapatan ay nangangahulugang awtoridad, karapatan, o pribilehiyo. Mahalaga ito. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi nakukuha sa pagiging ipinanganak sa pamilyang Kristiyano, hindi sa mabubuting gawa, at hindi sa pagmamana ng mga magulang na nagsisimba. Ito ay pribilehiyong ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatanggap kay Kristo. Kaya naman masasabi ng bagong mananampalataya, kabilang ako sa Diyos,
hindi dahil sa nakuha ko ito, kundi dahil buong pagpapala akong binigyan ng karapatang maging kanyang anak sa pamamagitan ni Kristo. 3. Maging mga anak ng Diyos. Ang pariralang ito ay nagpapakita ng bagong ugnayan. Ang mananampalataya ay hindi na lamang nakakakilala tungkol sa Diyos, siya ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Kaya ang Kristyanismo ay ugnayan. Ang buhay Kristiyano ay hindi lamang, sinusunod ko ang mga alituntunin. Ito ay, kilala ko ang aking Ama, kabilang ako sa kanyang pamilya, at nais kong mamuhay sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang ugnayang ito ay nagbabago sa ating panalangin, pagsamba, pagsunod, pagdurusa, pagtukso, at ating kinabukasan. 4. Sa mga SUMASAMPALATAYA sa kanyang pangalan. Ang pananampalataya ang sentro. Ikinonekta ni Juan ang pagtanggap kay Kristo sa pagtitiwala sa kanyang pangalan. Ang tunay na pananampalataya ay higit pa sa pagkilala, ito ay pagtitiwala kay Kristo, pag-asa sa kanya para sa kaligtasan, pagkilala na hindi tayo makapagliligtas sa ating sarili, at pagtitiwala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Maaaring alam mo ang maraming bagay tungkol kay Jesus nang hindi mo siya lubos na pinagkakatiwalaan. Ngunit ang pananampalatayang naging-iligtas ay higit pa sa pag-alam, ito ay pagtitiwala sa Kanya. Ang pagiging anak ng Diyos ay PAGKAPANGANAK na muli. Ipinagpapatuloy ng Juan Kapitulo 1 versikulo 13, sila'y hindi ipinanganak sa pamamagitan ng laman o ng kagustuhan ng tao, kundi ng Diyos. Ito ay kayo ng turo ni Jesus sa Juan Kapitulo 3. Si Nicodemo ay isang pinuno ng mga relihiyoso, may kaalaman, posisyon, at kredensyal. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus. Juan Kapitulo 3 versikulo 3, MBB, sinasabi ko sa inyo, maliban na lang na ang tao'y ipanganak na muli, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan ng bagong kapanganakan dahil ang pagpasok sa pamilya ng Diyos ay gawa ng Espiritu. Ang pisikal na kapanganakan ay nagbibigay ng buhay sa lupa, ang espiritual na kapanganakan ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi maaaring magbigay ng espiritual na buhay ang ating pinagmulan. Ang pagiging ipinanganak sa pamilyang Kristiyano, ang pagsisimba, ang binyag, o ang mga gawaing panrelihiyon, hindi nito nagiging anak ng Diyos ang sinuman. Kailangang ipanganak tayo ng Diyos. Ang Diyos ay nagiging ating Ama. Isa sa pinakamagandang bunga ng kaligtasan ay ang pagkakaroon natin ng Diyos bilang ating Ama sa langit. Itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad na manalangin. Mateo Kapitulo 6 versikulo 9, MBB, Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Pansinin ang unang mga salita, Ama namin. Ang panalangin ay nagsisimula sa ugnayan. Ang Diyos ay hindi lamang isang puwersa, siya ay Ama. Hindi nito inaalis ang kanyang kabanalan. Agad na sinabi ni Jesus, sambahin ang pangalan mo. Ang Diyos ay Ama at banal na Panginoon. Lumalapit tayo sa Kanya nang may pagmamahal ng anak, ngunit may paggalang at pagpipitagan. Ang balanseng ito ay mahalaga sa malusog na pamumuhay Kristiyano. Ano ang kahulugan ng pagiging anak ng Diyos? Ang pagiging anak ng Diyos ay may kasamang malalalim na katotohanan. 1. Kabilang ka sa Kanya. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi mula sa mundo, hindi sa iyong trabaho, katayuan, nakaraan, o inaasahan ng iba. Ang pinakamalalim na katotohanan tungkol sa iyo ay, kabilang ka sa Diyos. Unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 19 hanggang 20. MBB, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Tinanggap ninyo siya mula sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili. Binili kayo sa halaga. Binili tayo ni Kristo sa kanyang dugo, kaya ang ating buhay ay kanya. 2. Mahal ka. Unang Juan Kapitulo 3 versikulo 1, MBB, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pagmamahal sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga tayo. Hindi mo kailangang pagsumikapan araw-araw para mahalin ka ng Diyos. Ang kanyang pagmamahal ang pundasyon ng ating pagsunod. Sumusunod tayo dahil una tayong minahal niya. 3. Tinanggap ka. Maraming tao ang namumuhay na may pakiramdam na hindi sila tinatanggap, hindi ka sapat, wala kang mararating, pabigat ka. Ngunit binigyan tayo ng ebanghelyo ng bagong pundasyon. Sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap tayo sa harap ng Diyos. Efeso Kapitulo 1 versikulo 6, MBB, ipinagpuri niya ang kanyang dakilang biyaya na ipinagkaloob sa atin sa kanyang minamahal. Ang ating pagtanggap ay hindi mula sa ating gawa, kundi kay Kristo.
Kaya hindi natin kailangang ibatay ang ating halaga sa pagtingin ng iba. Ang pagtingin ng tao ay nagbabago, ang pangako ng Diyos ay hindi. 4. Mayroon kang pamilya sa Espiritu. Ang pagiging anak ng Diyos ay nangangahulugang bahagi ka ng kanyang tahanan. Ang buhay Kristiyano ay hindi para sa nag-iisa. Ang simbahan ay hindi lamang gusali, ito ay pamayanan ng mga anak ng Diyos, magkakapatid kay Kristo. Maaaring mawala ng kaibigan o hindi maintindihan ng pamilya ang iyong pananampalataya, ngunit binigyan ka ng Diyos ng pamilyang hindi mapapantayin. Dito tayo maaaring magsamba, matuto, manalangin, magpalakas, magsilbi, magtulungan, at lumago ng magkasama. 5. May karapatan kang lumapit sa Diyos sa panalangin. Hindi mo kailangan ng espesyal na paanyaya upang kausapin ang iyong Ama. Hebreo Kapitulo 4 versikulo 16, MBB, kaya't lumapit tayo ng may katapangan sa trono ng biyaya, upang tayo'y kawan at bigyan ng biyayang makatutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Lumalapit tayo ng may tiwala dahil binuksan ni Kristo ang daan. Kapag natatakot ka, malungkot, nagpapasalamat, natutukso, nalulumbay, o nalilito, lumapit ka sa iyong Ama. Inaanyayahan ka niya. 6. May Ama ka sa langit na NAGMAMASAKIT. Alam ng Ama ang iyong mga pangangailangan. Itinuro ni Jesus na huwag tayong mabalisa, dahil alam ng ating Ama sa langit ang lahat ng kailangan natin, Mateo Kapitulo 6 versikulo 32. Hindi ito nangangakong walang hirap, ngunit ipinapangako nito na hindi ka nag-iisa sa hirap. Alam ng Diyos, nagmamalasakit, nakakakita, nakikinig, at tapat siya. Ang mga anak ng Diyos ay nararanasan din ng pagsubok. Hindi nangangahulugang hindi ka na mahal ng Diyos kapag may pagsubok. Ipinangako ni Jesus. Juan Kapitulo 16 versikulo 33, MBB, sa mundo ay magkakaroon kayo ng kapigatian. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang mundo. Ang pagkakaiba, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagdurusa ng walang pag-asa, kasama natin ang Diyos sa gitna ng bagyo. Ang Ama ay nagtuturo at nagtatama. Ang pagiging Ama ay kasama rin ang pagtutuwid, hindi dahil ayaw niya sa atin, kundi dahil mahal niya tayo. Hebreo Kapitulo 12 versikulo 6, MBB, sapagkat ang pinarurusahan ng Panginoon ay ang kanyang minamahal, at ang kanyang tinatanggap na anak ay kanyang pinarurusahan. Ang pagtutuwid ng Diyos ay pagmamahal, hindi pagtanggi. Kapag itinama ka ng Diyos, huwag isiping tinalikuran ka niya. Tanungin mo siya, Ama, ano ang nais mong ituro sa akin? Katiwasayan ng pagiging anak ng Diyos. Ang iyong ugnayan sa Diyos ay hindi nakabatay sa iyong pagganap, kundi sa katapatan ng Diyos. May mga araw na malakas ka, at may mga araw na mahina ka. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago kasabay ng iyong damdamin. Kapag nagkamali ka, bumalik ka sa Kanya. Kapag nahihirapan ka, humingi ka ng tulong. Hindi ka itinataboy ng iyong Ama. Mula sa pag-isip ng ulila patungo sa pag-isip ng anak. Pag-iisip ng ulila, pag-iisip ng anak. Mag-isa lang ako. Kasama ko ang aking Ama. Kailangan kong patunayan ang halaga ko. Tinanggap na ako sa pamamagitan ni Kristo. Wala akong malapitan. Malaya akong lumalapit sa aking Ama. Nasa akin ang lahat ng pasanin. Maaari akong umasa sa Diyos. Takot ako. Mayroon akong pag-asa at katiwasayan. Hindi ito nangangahulugang maaari na tayong maging pabaya, kundi natututo tayong magtiwala sa katangian at pangako ng Diyos. Pinatutunayan ng Espiritu ang ating pagiging anak. Roma Kapitulo 8 versikulo 14 hanggang 16, MBB, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pag-aampon, kaya't tumatawag kayo ng Aba, Ama. Ang Espiritu rin ang nagpapatunay sa ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay hindi lamang nagbibigay ng kapangyarihan, siya rin ang nagpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. Ang tawag na, Aba, ay nagpapahayag ng malalim na ugnayan ng anak at ama, hindi malayo ang Diyos, kundi malapit sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Ang pagiging anak ay nagbubunga ng pagsunod. Hindi tayo sumusunod upang mahalin, tayo ay sumusunod dahil minahal na tayo. Sinabi ni Jesus, Juan Kapitulo 14 versikulo 15, MBB, kung iniibig ninyo ako,
tutuparan ninyo ang aking mga utos. Ito ang pagkakaiba ng legalismo at biyaya. Kung gagawa ako ng mabuti, mamahalin ako ng Diyos, ito ay legalismo. Minahal na ako at iniligtas ng Diyos, kaya nais kong sumunod sa Kanya, ito ay ebanghelyo. Ang pagiging anak ay nagbabago sa ating PAKIKIPAGKAPWATAO sa iba. Kung tinanggap tayo ng Diyos sa Kanyang pamilya, dapat din nating ituring na magkakapatid ang ibang mananampalataya. Ang pagpapatawad, pagtitiyaga, pagpapakumbaba, pagkakaisa, at pagmamalasakit, ito ang tanda ng ating pagiging anak ng Diyos. Juan Kapitulo 13 versikulo 35, MBB, dito makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad, kung nagmamahalan kayo. Mayroon tayong pag-asa sa kinabukasan. Roma Kapitulo 8 versikulo 17, MBB, kung tayo'y mga anak, tayo'y mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at kasama ni Kristo sa pagmamana. Mayroon tayong pamana na hindi masisira ng anumang bagay sa mundo. Hindi natin alam kung ano ang bukas, ngunit alam natin kung sino ang may hawak ng bukas. May pagdurusa ngayon, ngunit hindi ito ang wakas. Tayo ay kabilang sa walang hanggang pamilya ng Diyos. PAGSASABUHAY. Isa. Simulan ang panalangin sa ugnayan, kausapin mo ang iyong ama. Hindi lamang ito tungkulin, ito ay pakikipag-usap sa kanya na nagmamahal sa iyo. 2. Huwag ibatay ang iyong halaga sa pagtingin ng iba. Ang opinyon ng tao ay nagbabago, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi. 3. Manatiling nakakonekta sa pamilya ng Diyos, huwag mag-isa. Maging bahagi ng iglesia, pag-aaral ng salita, at pakikipagkaibigan sa mga kapatid kay Kristo. 4. Tanggapin ang pagtutuwid ng Diyos. Kapag may itinama sa iyo ang salita ng Diyos, huwag magtago. Magsisi at magbago, ito ay tanda ng pagmamahal niya. 5. Tandaan ang iyong ama sa panahon ng pagsubok, hindi ka iniwan ng Diyos kapag may hirap. Tanungin mo siya, Ama, paano ako magtitiwala sa iyo sa panahong ito? Panalangin. Ama sa langit, salamat po sa pagpapadala kay Jesus upang iligtas ako at isama ako sa iyong pamilya. Salamat na sa pamamagitan niya ay hindi na ako hiwalay sa iyo. Salamat na ako'y pinatawad, tinanggap, tinubos, at minahal. Tulungan mo akong maunawaan kung ano ang kahulugan ng pagiging iyong anak. Turuan mo akong magtiwala sa iyo bilang aking ama. Kapag ako'y natatakot, ipaalala mo sa akin na kasama kita. Kapag ako'y nagkamali, tulungan mo akong lumapit sa iyo sa halip na lumayo. Kapag ako'y itinama mo, bigyan mo ako ng pusong mapagpakumbaba. Kapag ako'y nasa pagsubok, patibayin mo ang aking pananampalataya. Tulungan mo akong mahalin ang iyong pamilya, sundin ang iyong salita, at mamuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Naway maipakita ng aking buhay ang pag-uugali ng aking Ama sa langit. Sa pangalan ni Jesus, ang pagiging anak ng Diyos ay isa sa pinakadakilang biyaya ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, tayo ay isinama sa pamilya ng Diyos. Hindi ka lamang pinatawad, tinanggap ka. Hindi ka lamang iniligtas sa parusa, ibinalik ka sa ugnayan. Hindi ka lamang binigyan ng buhay na walang hanggan, binigyan ka ng Ama. Kaya huwag mong hayaang ang iyong nakaraan, pagkakamali, takot, o opinyon ng iba ay maging mas makapangyarihan kaysa sa salita ng Diyos. Tandaan mo kung sino ka, ikaw ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Kristo. Kabilang ka sa Kanya, mahal ka ng Kanya, maaari kang lumapit sa Kanya, maaari kang magtiwala sa Kanya, maaari kang sumunod sa Kanya. At kapag dumating ang mga bagyo ng buhay, tandaan mo, hindi ka ulila. Mayroon kang Ama, hindi ka nag-iisa, ang iyong Ama sa langit ay kasama mo. Lumakad ka bilang minamahal na anak ng Diyos, panatag sa kanyang biyaya, lumalago sa kanyang katotohanan, at nagpapakita ng kanyang pag-uugali saan man kanya dalhin. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.